Update tayo sa project natin dun sa Antipolo, yung gate natin at saka grills na stainless. Pero bago ang lahat, magandang umaga po sa inyo lahat mga kabakal, saan man kayo naroon at sana nasa mabuti po kayo ng kalagayan. At ngayon, pag-uusapan natin, marami po kasi nagsasabi na paano daw ba natin makukuha yung tamang cut sa mga ganitong naka-miter. So ang piyesa natin is 2x3 na tubular, 1.5 yung thickness. So ngayon, marami ring nagsasabi na hindi mo mailapat na maayos yan, lalo na pintilpin ang ginamit natin. So paano nga ba ang technique niyan? Pag-uusapan natin yan, pero bago ang lahat, isi-share ko lang sa inyo, sa mga ganitong pagkakat, may ring nagsasabi na ano nga ba ang tamang cut dyan? 45 or 90 degree. Yung iba kasing nagkakat, ganitong ginagawa nila. So yan, halimbawa, magmamaitir tayo ng tubo, square tube, or 2x3. Ang ginagawa po kasi ng iba, may layout sila dito. Yan. Tapos, ginuguhitan din nila dito. Para nakaganyan. Pagdating dito, wala na silang guhit dito. Hindi na nila puputulin to. Yan, kabilaan. Ganon din. May guhit din sila dyan. Kumbaga naka-liter B yung guhit nila dyan. Yun ang pinagtatalonan ng iba. Pero kung pag-uusapan natin is cut, automatic yan, naka 45 degree tayo sa cut. Kaya lang naman siya naka 90 degree. Pagka itinayo natin itong ganon, pagka binangon natin, halimbawa nakat na natin itong liter B na yan, pagka nakat na natin yan, pagka itayo natin ng ganon, naka 45 degree na, ibig sabihin, iskwalado. 90 degree, I mean. Ito yung 90 degree. Pero kung cut ang pag-uusapan natin, mga kabakal, naka 45 degree pa rin po tayo. Ngayon naman, payo ko sa inyo, huwag kayong mag-miter ng nakaganyan. Halimbawa lang, ili-layout natin siya nakaganyan. Nakaganyan. Layout natin. Ayan. Kaganyan. So, halimbawa lang, cut yan. Cut. Cut. Yan. Pag na-cut mo ito, na-cut mo yan, saka mo siya ngayon itatayo na ganon. So, ibig sabihin, naka 90 degree na siya. Naka-eskwalado na. So, ngayon, payo ko sa inyo, huwag niyong gagawin to. Lalo na sa mga stainless kasi nagsasayang tayo ng pyesa dyan. Halimbawa lang po, itatapon nyo ito. Ito, itatapon nyo. Ikakat nyo siya, tapos itatapon nyo lang din naman. Bawat cut nyo na ganyan, nagtatapon kayo ng 150 mm ang haba na tinatapon nyo. Sa tuwing nagkakat kayo, nagmamaitir kayo ng ganito. Kaya nga yung iba nagtatalo kung 45 degree ba or 90 degree ang cut. Mga kaibigan, mga kabakal, wala pong cut na naka 90 degree. Automatic po yan. Pag pinutol natin ng pantayan, is 90 degree yan. Iskwalado yan pagka itinutok natin. Once na gumagamit na po tayo ng iskwala at ginaganyan na po natin iskwala na yan, or nakaganyan man yan, nakatagilid man yan, halimbawa lang, kahit anong tagilid yan, kahit gaano kalalim ang cut natin dyan, maiba't ibang degree na po yan ang tawag dyan. So pagka inilapat lang natin yung iskwala na ganyan, kasi yung mga iskwala natin, meron namang mga ganito yan, automatic po yan, naka 45 degree na po tayo. So ngayon, pagka kinat natin yan, napakadali lang po. Yan, guhitan lang po natin yan, paikot lang po natin yung guhit. Tapos dito, iisa lang po ang cut natin. Ito lang po ang ikakat natin. Yan. Diretso. Puputulin po natin yan na naka 45. Puputulin natin yan diretso. Ganyan. Pagka itong isang side na to, pagka naputol to, pag pinihit mo tong ganun, inikot mo siya pa ganun, tapos pag aasawahin mo siya dyan, ibig sabihin, hindi ka na nagtapon ng pyesa. Hindi ka nagtapon ng 150 mm bawat cut mo. Wala kang tapon. Halimbawa, yung tubo natin is 6 meters, pahaba ng pahaba po yung tubo natin.
lagi siyang nadadagdagan ng 150 mm. Pag pinag-asawa natin yan, doon nalalabas yung 90 degree. Iskolado na po yan. So yan po yung nililinaw lang po natin na pagka once na nakatagilid na po yung mga cut natin is may degree na po yan. Ang 90 degree, wala, pantay lang po yun. Sana po hindi kayo nalito dyan. At yun lang po isingit lang po natin. Para na rin po sa kaalaman ng lahat. So ngayon, dito naman tayo. Ayan, may naka-layout na ako dyan. Sabi nga po ng iba, di nga raw po natin mailapat na maayos yan, gawa ng pintil-pin po ang gamit natin. So ngayon, ano nga bang diskarte dyan? Halimbawa lang po, ang eskwala nyo ay nakaganyan. Lagi po nating tatandaan na ang pintil-pin po ay malaki po talaga ang guhit niyan. So sinasadya naman ng iba na pintil-pin ang ginamit kasi sa pintil-pin kasi nakikita, mas malinaw yung guhit ng pintil-pin kung i-compare natin dito sa scriber. Actually, ito, ganito talaga ginagamit ko pagdating sa mga ganitong stainless. Kasi lalo-lalo na sa stainless talaga, kailangan natin yung 0-0 ang cut. Kasi di naman po pwede yung mag-miter tayo or mag-notching tayo na malaki yung awang. Kasi pag once na hininang natin yun, malakas humigo po yung malaki ang awang. Kung i-compare natin doon sa lapat na ihihinang natin, pagkalapat, hindi na po masyadong magwa-warp yung stainless natin or gagalaw. So, mamiminos yung trabaho natin. So ngayon, bakit nga ba hindi ako gumamit nito i-scriber na to ngayon? So ito naman, ginagamit ko lang siya pagdating sa, kung nasa labas ako gumagawa. At sa labas kasi, mas malinaw yung liwanag ng araw kung ikumpara natin dito sa liwanag lang ng ilaw. Dahil nandito tayo sa loob ng shop, so mas pinili ko yung pintil-pin ang gagamitin ko. So ngayon, paano nga ba ang diskarte niyan pag pintil-pin ang gamit natin? So halimbawa lang po, nakaganyan yung eskwala natin. Ayan. So tatandaan po natin lagi yung dinadaanan ng pintil-pin. Yun, halimbawa lang po. Ayan, may guhit na siya. Kung mapapansin po natin yung pintil-pin, talaga makapal po yung guhit niya. So itong guhit na to, pwede mo siyang tirahin sa cutting wheel na igigitna mo lang yung cutting wheel. So ibig sabihin, itong side na to, kasi nagiging dalawang side to kasi makapal nga eh. So itong side na to, siguraduhin natin na nandito yung cutting wheel natin dumadaan. Itong side na to, kasi ito yung nakadikit dun sa eskwala natin. So para pagka nasundan po natin yan, nasa tamang pagpatakbo po ng grinder natin, pagkat natin, kung meron man po tayong hahasain dyan ng konti, dapat konti-konti lang. Huwag na po nating ipaliko-liko yung cutting wheel natin. Huwag po nating, sabi nga po ng iba, pag nag-layout, huwag patayin yung guhit. Meron din pong ganun. Pero pagdating dito, sa kaso naman nato, na pintil-pin yung ginamit natin, pag hindi po kasi natin pinatay yung guhit, dito natin idaan yung cutting wheel niyan, mag-iiba na po yan. So, ibig sabihin, nakat natin, pero nandyan na po yung guhit. Itong guhit na to, ng pintil-pin, pwede po natin gitnaan yan. Para ito po kasi yung hinahabol natin, itong side na to, itong gilid na to. Yung dito sa loob. Ito. Yung dito sa loob. Kasi, yan po yung nakasandal sa eskwala natin. Yan, sinishare ko lang sa inyo para na rin po sa kaalaman ng lahat. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin i-cut. Ayan po. Yan. Kung mapapansin natin, wala na po yung guhit. Kumbaga sinintro lang po natin yung guhit. Ayan. Pagdating naman dito sa mga kanto, or ito minsan, pupunta sa kilikili, tapos yung kabilang side nasa kanto. Pagdating dito, kailangan ang grinder natin nakatagilid na rin. So yung iba nahihirapan na itagilid yung grinder. At minsan hindi nila nadidiretso yung cut dyan. Yung dito, hindi nila nadidiretso. Hindi nila masyadong nasundan yung layout natin. Kailangan po masundan po yung layout natin, yung guhit natin dyan. Kasi pag hindi po natin nasundan yan at nagkaroon ng lumiko po yung cutting wheel natin dyan, at pag napunta po sa kilikili tong side na to, magkakaroon po siya ng awang. So paano naman po ang diskarte niya sa pagkat ng ganyan? So unang-una po, dadaanan po muna natin na nakadiretso yung grinder na kaganyan. Kumbaga lalagyan lang po natin siya ng guide, pero huwag natin ipatagos muna. Pagka kinat na natin, saka natin itagilid yung grinder na pag ganon. Ibig sabihin, meron na tayong guide doon.
Hindi na basta-basta liliko yung grinder natin. So, panoorin natin. Ayan, may guhit na. Mas nakikita na po yung guhit niya. So, madali na lang po sundan natin yan. Kahit ipatagilid natin yung grinder natin. Okay? So, ayan ha. Ito na po yung nakat natin. Oh. Kung mapapansin po natin, pati itong gilid na to, hindi siya naka-diretso. Pati yung gilid nito, naka-miter din. Ayan o. Naka-45 pa rin. Pati naman tong dulo. Ayan. Pareha sila naka-45. Ito. Yan. Kung ano yung cut natin dyan, diretso, hanggang doon. So, bakit naman iniiwasan natin na huwag nating i-cut na pa ganun, papantay? Yan. Iniiwasan natin na mag-cut na pa ganyan, papantay. Kasi, minsan, hindi natin napipigilan ang grinder, dumidiretso siya. Ayan. Siguro naman sa lahat ng mga kabakal natin na na-experience na rin nila to. Lahat ng mga gumagawa. Pag kinat natin siyang pantay na ganun, minsan, dumidiretso yung grinder natin. Hindi natin napipigilan. So, magkakaroon siya ngayon ng tabas dito. Pati ito, pati itong gilid na to, yan, nadadamay. At matatamaan siya ng cutting wheel. Kaya ang mangyayari, bibuild upan na naman natin, wewieldingan na naman natin. So pagka kinat natin siyang diretsong ganun, dahil grinder nga lang yung gamit natin, wala siyang tama dito. Ayan. Sana may natutunan tayo sa video ngayon at shoutout po sa lahat ng mga kabakal natin dyan na walang sawang sumusubaybay sa Kuran Board. At sana masubaybayan nyo yung pagbuo natin ito. At para marami pa po tayong mga technique na malalaman tungkol sa paggawa ng mga trabaho. At yun lang po ang ma-share ko sa inyo ngayon at maraming salamat po. Mag-ingat po kayo sa araw-araw nating ginagawa.